Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. For today's video, ayan, pag-usapan natin kung paano nga ba mag-apply ng permanent visa in a Schengen country, in Europe country. But anyway guys, for today's topic, i-share ko sa inyo kung paano ako nag-apply ng permanent visa. There's two different kind of permanent visa guys. Permanent visa, permanent resident visa for 2 years, and resident permit for 5 years. Yung resident permit, guys, is 5 years. Walang expiration yon. It's for forever. Parang citizen na siya, pero ang kailangan mo lang doon is ID. Parang half, ano na siya yung expiration, no expiration na siya. Pero kailangan mo lang mag-extend. So, kailangan mo lang mag-change ng ID every 5 years. While yung 2 years permanent residence is 2 years lang siya. Then, pag hindi ka nag-apply ng another renewal, then hindi ka pwedeng magstay sa Sweden. While yung 5 years, pwede kang magstay ng walang problema kahit nag-expired na yung ID mo. Ayan, for today's video guys, i-share ko sa inyo kung paano ako nag-apply at saan ako nag-apply ng 2 years permanent residence. Saan ako nag-apply? Back in 2014, after ko manganak, kasi first time nag-tourist ako dito, tapos after 3 months bumalik ako ng Pilipinas. Napag-usapan ko na-share ko na sa inyo kung paano ako nag-apply ng tourist sa isa kong vlog before ito. Ayan, panoorin nyo na lang, ilalagay ko dito, dyan, somewhere dyan. Kung paano ako nag-apply ng tourist. And then, ngayon ang pag-usapan natin is permanent resident for 2 years naman. Ayan, umuwi ako ng Pilipinas guys after ng 3 months tourist para mag-apply ng permanent visa kasi kailangan ko manganak dito sa Sweden. Dahil nga yun din ang gusto ng tatay ng anak ko na bunso. Nag-apply ako, umuwi ako ng Pilipinas. Ako lang mag-isa nag-travel noon, buntis ako. After noon, exactly na nakarating ako sa Pinas, nag-apply ako agad ng permanent visa. Kaya nag-apply ako agad kasi hindi ko pinag-antay pa ng matagal kasi the more na mag-antay ka ng matagal, the more na matatagalan yung proseso. Ngayon, nag-apply ako, ginawa ko, nag-apply ako online, pinasa ko yung nag-apply. Halimbawa, kumuha ko ng form, pinilapan ko yon kung for resident permit. Pinaplayan ko yon at the same time, yung supporting documents ko na kailangan is yung visa, yung passport ko na may tatak na ng tourist visa. Tapos, yung mga doctor's visit ko dito sa Sweden nung buntis ako kasi nag-visit ako. Dahil nung dumating ako dito sa Sweden, guys, tourist ako, nagkaroon ako ng tigdas. Nagkaroon ako ng tigdas sa tubig. Nagkaroon ako noon ng tigdas. Kaya nagpa-doktor ako kasi natakot ako na baka magkasakit din yung anak ko, yung pinagbubuntis ko, few months pa lang, nagre-recover pa lang siya, nag-start pa lang siya magbuo. Kaya nagpa-doktor ako, tapos another time, nagpa-doktor ako ulit, kasi nagpa-doktor. Marami akong time, siguro mga 3 times ako nagpa-doktor. Ngayon, yung mga documents na yun na galing sa doktor, galing sa clinic, kung saan ako nagpa-doktor, para sa mga buntis, dinala ko yon kasi yun yung silbing supporting documents. Ayan, nag-apply ako, ang documents na pinasa ko is yung passport ko, yung mga record ko sa ospital, sa doctor sa pagbubuntis ko, pera, syempre kailangan mo ng pera, tapos yung form na pinilapan mo, tapos yung picture ng kayong dalawa ng jowa mo, ayan, dinala ko yun. Yun lang ang natatandaan ko Tapos, yun, syempre, kailangan mo may supporting documents ka. Halimbawa, birth certificate mo, kung may kailangan man yan. Sa case ko kasi, buntis ako na nag-apply. Kaya mas napadali yung pag-apply ko for permanent visa.
Ang nangyari nun, kapag kasi guys, normal na mag-apply ka ng visa, permanent resident visa, normal na pag-apply is pupunta ka talaga ng Thailand for interview and fingerprint. Mag-leave ka ng fingerprint, pupunta ka ng Thailand. Doon mo rin makukuha yung ID mo, yung permanent resident. Kasi bibigyan ka ng ID na 2 years permanent residence visa. Doon mo rin makukuha iyon. Pero sa case ko, nag-apply lang ako nung online, pinasa ko yung mga documents ko. Kung saan ako nag-visit, instead na sa Thailand, nag-visit ako sa consulate, Swedish consulate sa Manila, sa Makati. Doon ako nag-apply. Doon ako nag-visit. Tapos pinakita ko yung mga documents ko. Tapos after that, kasi doon din ako nagbayad kasi nga ayaw nila na mag-travel ako ng Thailand dahil sa nga buntis ako. So pumunta ako ng consulate sa Swedish consulate sa Manila. Tapos doon ako pinasa ko na lahat, doon ako in-interview. Tapos after ng 4 months ng ng application ko, na-aprobahan ako online din, and ang nakita ang doon kasi usually guys, 2 years ka mag-apply, 2 years ka mag-antay bago ka ma-aprobahan ng permanent residence for 2 years. 2 years ka mag-antay. 2 years or more. Pero sa case ko, 4 months lang ako nag-antay kasi 3 months na yung tiyan ko. So 4 months. Kaya pag kailangan kong mga anak dito. So 4 months na kapag na-aprobahan ako ng permanent resident visa, mas napadali nga siya guys kasi ang nangyari, tinawag ng tatay ng anak ko, tinawag sa Thailand, sa migration dito sa Sweden. Nag-follow up siya na nag-follow up. So marami ding nagawa yung tatay ng anak ko sa paano ko nakarating to. Thankful pa rin ako kahit naghiwalay kami. Thankful pa rin ako na dahil sa kanya nandito ako. Hindi ko naman nakakalimutan 'yan. But anyway, naaprobahan na nga ako guys, and sabi na 7 months, 4 months, so 7 months na yung anak ko, yung tiyan ko, 7 months, so malaki na siya. Sabi ng tatay ng anak ko, mag-flight ka na. Sabi ko kasi, nakatanggap na ako ng resulta sa aking visa. Ang nangyari guys, yung ID ko, instead na sa Thailand ko kukunin, mangyayari kasi since hindi ako nag-leave ng fingerprint sa Thailand at saka picture, ang nangyari, nakakuha ko ng resulta from the immigration sa consulate, na nakipag-deal sila dito sa consulate dito sa Sweden. Nakatanggap ako ng email na nakakuha daw ako ng permanent residence, pwede na daw ako magbiyahe. Ang ID ko daw, kailangan kong i-collect sa Sweden na, dito sa migration sa Sweden. I-collect ko dito. Once na dumating ako dito, mag-leave ako ng fingerprint at saka picture, tapos yung passport ko, tapos lahat mga documents na meron ako, dapat nasa akin, para once na pagdating doon, i-show ko lang. Pagdating ko dito guys, so 7 months yung buntis yung anak ko, yung tiyan ko. Before pala ako naka-flight nung permanent residence visa ko, na-upload ako kasi nga kulang ako ng documents na nag-flight ako kasi pag buntis ka kasi meron kang supporting documents from the doctor. Dalawa yan From the doctor, nakatunayan yung parang intake mo, yung proof from the doctor na ang pinagbuntis mo normal at saka walang complication, tapos single lang siya kasi iniiwasan nila na magkaroon sila ng problema sa plane. So ang kailangan doon, syempre lahat naman magkakaroon ka ng problema pag nag-travel ka talaga ng buntis, magkakaroon ka lang talaga ng problema, hindi mo masasabi kung kailan. Sa case ko, kaya naman hininga nila ako ng doctors health documentation, para pag once na halimbawa manganganak ako sa plane, alam nila kung anong gagawin nila. Ngayon, humingi ako ng doctor papers, tapos nag-apply din ako ng papers from Doha, Qatar, kasi nag-travel ako via Doha.
nag-travel ako via Doha, humingi ako ng documents from Doha's office, pero online. Tinawag ko sa Doha na kailangan ko yung documents na ito dahil magta-travel ako, buntis ako. Yung papers na at saka yung x-ray kailangan. Ngayon, meron akong nakulang doon na hindi na permahan, kaya in-upload nila ako. Kaya ang nangyari, na-explain ko na to dito nung sa tourist visa ko. Ang nangyari, nag 1 week kami na delay, na dinelay niya yung 1 week ticket ko, in-extend niya, hindi niya na-revoke pero in-extend niya for 1 week. Tapos inantay ko hanggang sa ang documents ko na yon ma-aprobahan, ma-signaturean. Na-signature sa office. Ngayon tinawag nila sa opisina. Tinawag niya din dito. Kaya ang nangyari, after 1 week, pag-flight ako. Pagdating dito sa Sweden, yung pag-flight ko naman is, ako lang mag-isa nun eh. Pagbiyahe ko naman, okay naman kahit medyo mahirap kasi 7 months na yung tiyan ko eh. Malaki pa. Kahit medyo mahirap, kinaya ko naman. Naswertehan lang ako kasi may dalawa akong upuan na free. So, nakahiga ako doon. Nung nag-travel ako, nakahiga ako. Tapos nakatulog ako ng medyo okay. Kasi medyo hindi maganda yung pakiramdam ko noon eh. Nung nag-travel ako dahil nga masakit yung tiyan ko. Pero anyway, nakarating ako ng safe sa Sweden. Pagdating ng Sweden, pumunta ako ng migration. Nagpa-ID ako, nagpa-picture ako, nag-leave ako ng fingerprints. So, dinala ko yung passport ko. After ng 1 week, nakuha ko yung ID ko. Kinuha ko yung ID ko sa doon sa migration din, sa opisina nila. Kinuha ko doon yung ID ko kasi kailangan ko yun eh. Dahil kailangan ko ng person number. Yung 4-digit number nila na kilala ka doon. Kailangan ko yun kasi once na pag wala ko doon, magbabayad kami ng sobrang mahal. Pero pag meron ako noon, parang nga makovered ako ng insurance, kailangan ko ng 4-digit number. Nung inasikaso namin talaga yung pabilisan. Buntis pa ako, medyo nahirapan kami. Pero kinaya naman namin. Tinawag namin ng tinawag. Syempre, ang marunong lang naman mag-Swedish, yung tatay ng anak ko, siya ang tumawag ng tumawag. Tumulong lang din naman ako. Tapos yun, may naiambag din naman ako, charos. But anyway guys, ayun, tinawag namin ng tinawag. Tapos after 1 week, nakuha ko yung 1 week or 2 weeks, nakuha ko yung permanent residence ko for 2 years na ID. Nag-apply, nag-antay na lang kami ng 2 months. Nanganak ako. Nanganak ako sa ospital dito. Kung saan ako nagtatrabaho, dyan ako nanganak. Pero, yung pinagtatrabahoan ko ngayon kasi is heart and vessels department. Pero kung saan ako nanganak, doon sa delivery room ng mga bata. Doon ako nanganak. But anyway, same house, same hospital. Tapos yun, nanganak ako doon. Ang binayaran lang namin kasi naka-out ako. Since normal naman yung delivery ko, nanganak ako doon. Tapos, after one night, kasi nag-overnight lang kami doon eh. After ng overnight, umuwi na kami. Ang binayaran lang namin is 150 crown, which is 500, almost 1,000 peso yung binayaran namin. Isang night lang yun ha. Wala na kami ibang binayaran kasi covered na ako ng insurance eh. Dahil nga, syempre meron akong temporary na person number. So, ayun, wala kaming binayaran na napakamahal. Pero pag wala akong person number noon, hindi ako covered ng insurance. Kasi hindi na kami bumili ng travel insurance eh. Dahil hindi ko matandaan guys kung kumuha kami ng travel insurance, pero kasi naging covered na ako dito nung nagkaroon ako ng permanent residence eh. So, ayun, wala kaming binayaran. Pero otherwise, pag hindi kami nakakuha ng person number, ang babayaran namin doon, ewan ko kung totoo ha, pero sabi ng tatay ng anak ko na 500,000 daw yung babayaran namin. Pero sabi naman ng iba, hindi ganito ganyan. But whatever, anyway, hindi naman kami nakabayad ng ganun kamahal kasi nga na-i-process namin yung mga kailangan namin bago ako nanganak. Ayan. And sana guys, may natutunan kayo sa ina-share kong journey sa inyo kung paano mag-apply ng
permanent residence visa for 2 years. At kung meron man kayong mga tanong, please comment down below para maisagot ko sa inyo. At saka yung sa susunod nating topic o kung paano ako nag-apply ng 5 years naman. 5 years residence permit na yon, residence permit for 5 years sa Sweden, which is unlimited na yun, pero yung ID na hold mo 5 years lang. Ayan, yan yung next topic natin kasi magtatrabaho pa ako today. But anyway guys, sana may na-share ako sa inyo at may natutunan kayo sa aking journey na na-share ko sa inyo kung paano mag-apply ng mga ng visa at ano mga kailangan na documents. Ayan. Happy to share and sana ikaw din one day makapag-abroad ka rin at lumigaya naman ang iyong buhay, charos. At umasinso ka naman, charos. And anyway guys, thank you again for watching. Alam ko na marami sa inyo ang nangangarap. Ayan. Don't worry. Mararating nyo din yung mga paruroonan nyo. Ayan. Thank you again guys for watching and please don't forget to like, share, and subscribe. Kung meron kang concern about applying visa, please comment down below. Baka matulungan kita. Ayan. Thank you guys again for watching and please don't forget to like, share, and subscribe. Ayan. Have a good Friday everyone. Bye. Remember the day